what's up? I'm Hannah. Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay share ko naman sa inyo yung mga do's and don'ts sa paggamit ng rejuvenating set or kit. Itong mga sasabihin ko dito sa video na to guys ay based to dun sa mga comments nyo sa mga previous reju vlogs ko or videos and sa mga kwento nyo sa IG. So without further ado, let's start. So guys, unahin muna natin sa don'ts. Unang-una na sa listahan ko ay don't pick at any of your skin that may be peeling. Isa to guys sa mga common mistakes natin especially kung first time mo mag-rejuve set. Keep in mind guys na kapag gumagamit tayo ng rejuvenating set or rejuvenating kit, nagiging sensitive yung balat natin and numinipis siya actually. Kaya naman, kapag tinanggal mo ng kusa yung balat na nagpipil pa, may tendency na magsugat siya or worst case, magnana. Lalo na kung severe yung acne mo. Ang pangalawa ay don't overexpose to the sun. Though yung mga creams naman nakasama dun sa rejuve set ay may mga SPF 15 pataas na. Iba pa din guys talaga pag nag-expose ka masyado sa sun. Actually nangyari yan sa akin Lumabas ako ng bahay ng alas 3 ng basta mainit kasi may binili ako noon. Tapos pagbalik ko guys sa bahay, namumula na yung mukha ko. Tapos sinubuan ako ng mga parang butlig na parang bungang araw. At yung pangatlo naman, ito sa mga sisi natin na nagpa-pluck ng eyebrows or nag-thread and alam niyo yung gumagamit ng any form of hair removal. Avoid using those muna guys or doing those habits habang kayo nagre-rejuve set dahil nga sensitive ang balat natin kapag nagre-rejuve tayo. May tendency na magsugat, tapos paglalagyan mo ng cream, hahapde, may irritate yung balat. Pang-apat is avoid combining multiple skincare products. Ayan. Yung mga rejuve naman guys ay may kasama na silang toner. Kompleto na sila. May toner, may facial wash, may serum, may night cream, may day cream. Marami din kasi ako nababasa and nagtatanong sa mga comment section na kung pwede daw ba gumamit pa ng moisturizer o magpatong pa ng sunblock. Pwede naman talaga. Pero kasi kung kaya nyong i-avoid sabayan pa ng ibang skincare product, yung rejuve set, avoid nyo na. For example, nagre-rejuve ka at may ginamit kang moisturizer o ibang product. Minsan, yung ingredients ni rejuve set tsaka yung ingredients ng ginagamit mong product, hindi sila magkasundo or it's too much sa ating balat. Hindi niya nakaya. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng skin irritation, yung pamumula, tapos parang minsan akala mo na rejuve set nang galing yun, pero yun pala sa isang product or sa combination ng ingredients ng mga yun. And for makeups naman guys, kapag sa trabaho mo is kailangan talaga ng naka-makeup ka or kailangan mo talaga mag-makeup, kailangan mo mag-ayos kasi may pupuntahan ka. Minimal makeup ang maisasuggest ko, wag na kayo yung bonggang-bonggang foundation, yung makapal na foundation, tapos may concealer pa, tapos may powder pa. Kasi nga guys, sensitive yung balat natin pag nagre-rejuve set tayo. Mamaya ma-irritate yung mukha natin sa kung anong ingredients meron yung makeup. And last for our don'ts is don't overdo it. Ayan. Ang alam ko kasi guys, minimum of 3 weeks lang yung paggamit ng rejuve set and maximum yung 2 months. Actually, matagal na nga yung 2 months Depende sa skin conditions mo. Kung severe yung acne mo, you can use rejuve for 2 months and after that, pagpahingahin mo na. Kasi baka ma-over-exfoliate naman. And make sure guys na kapag gumamit kayo ng rejuve set, pagpahingahin nyo yung face nyo, tapos susunod na gagamitin nyo or yung maintenance na gagamitin nyo is mild. Kasi kung hindi siya mild, tapos parang kunyari rejuve set ka this month, rejuve set ka ulit next month, ma-over-exfoliate yung mukha mo. Maganda ma-exfoliate yung ating balat, pero pag too much, hindi na siya kayang i-handle ng ating skin. And guys, punta naman tayo ngayon sa do's. Una na dyan is conduct a patch test. Lagi ko ito sinasabi sa mga videos ko pagdating sa skincare guys. Kahit hindi lang yan sa rejuve set, kailangan mag-patch test kayo sa kahit anong skincare na gagamitin nyo. Lalo na kung sensitive yung balat mo. If you don't know what is patch test is, ito yung kukuha ka ng product na gusto mong i-test, tapos ilalagay mo siya sa neck area o sa jawline mo and leave it for 24 hours. And pag hindi nag-react yung skin mo within the 24 hours, ibig sabihin safe mo gamitin yung product. Pero pag nag-react yung skin mo, huwag mo na i-continue dahil baka mag-breakout ka lang. Second is follow the instructions. Kung wala man guys sa papel yung instruction dun sa rejuve set nyo, meron naman siya sa box or mismo dun sa mga product.
At pangatlo is pag nasa purging stage tayo, kailangan natin i-continue ang paggamit ng product. Hindi dapat tayo mag-i-stop. Paano nga ba malalaman kung purging siya or breakout? Isang tip na maibibigay ko sa inyo guys para ma-determine nyo kung purging ba siya or breakout. Usually, ang purging guys is tumutubo lang yung maliliit na pimples dun sa area kung saan ka madalas magkaroon ng pimples. For example, ako madalas sa baba, katulad yan, meron sa baba, sa noo. So, yung nung nag-purge ako, dyan lang sila usually tumubo. Pero kung napansin nyo sa mukha nyo, tinutubuan kayo ng halos buong mukha nyo na, ibig sabihin breakout na yun. And pag breakouts guys, kailangan nyo na i-stop yung paggamit ng products. Usually, mapapansin mo agad yan pag first day mo pa lang ng pag-apply ng Rejuve. Next is, press your face before and after gumamit ng rejuvenating set. Not only Rejuve set to maging sa ibang products pa ng skincare. Bakit nga ba kailangan natin pagpahingahin yung ating face pag gumagamit ng Rejuve o after natin gumamit ng Rejuve? Kasi guys, pag hindi nyo pinagpahinga yung face nyo, may tendency na hanapin ng balat nyo yung ginamit nyo dati and hindi mag-work sa inyo yung susunod na gagamitin yung product. For example, ako, gumamit ako ng Rejuve ngayon, tapos kailangan ko na mag-maintenance next week. Kailangan ko pagpaghingahin yung face ko 1 week before ako gumamit ng susunod na product na itatry ko. Last but not the least is be gentle to your skin. Syempre, balat mo yan guys, kailangan mo siya alagaan. Huwag nyo masyadong i-rub yung toner ng malala. Massage lang guys. Minsan, ang ginagawa ko nga is tinatap ko lang yung toner sa face ko. Tapos yung serum, mamassage nyo lang siya. Sabi nila guys, mas magiging effective daw yung product at mas maa-absorb ng skin natin kapag upwards daw yung paglagay natin ng product. So that's it guys. Yun yung do's and don'ts natin pag gumagamit ng rejuvenating set. Sana nakatulong tong video na to. And don't forget to subscribe to my channel. Give it a thumbs up if you like this video. And see you in my next one. Bye!